Tignan niyo po sila po, Wantosawa, paninira, may hearing na, magpapa-interview pa sa mga media para siraan. Kasi po, alam nila na yung hearing, hindi po naunawaan ng tao ano nagaganap. Ang hearing po, manunod yung tao, pag Duterte ka at nanood ka ng hearing, naha-high blood ka na. Ayoko na. Maha-high blood lang ako. Sa madaling salita, mga kapatid, Wantosawa sila sa paninira kay BP Sara. Pero takot na takot sila pag gumawa ng hakbang si BP Sara. Binibigyan naman nila ng ibang kahulugan. Halimbawa po, ito. Ito po. Idedemanda sila ngayong araw na to ni Man Scarpio. Ano sabi ni Dilima? Nababahag ang buntot. Puta, nababahag pa ang buntot. Idedemanda na nga kayo. Anak ng pupang katwiran niya, no? Idedemanda po sila ngayon ni Man Scarpio dahil bawal yung AMLAC, yung BSP, kasama itong mga kongresista, idedemanda dahil bawal yung ginagawa nila. Mali. Ini-insist nila na sila yung impeachment Ang impeachment court po sa Senado, hindi po kayo senador. Ngayon, ang sabi ni Dilima, kaya daw magsasampa sa korte si Man Scarpio kasi nababahag daw ang buntot. Puta ko, nababahag ang buntot niyan, ba't magsasampa ng kaso? Alam niyo yung mga katwiran niyo? Matatalino kayo, Dilima. Matalino ka, matalino si Shell Jokno, matalino yung mga congressman, si Chua, si Redon, matatalino kayo. Ano ang problema ninyo? Inaakala nyo na bobo yung mga Pilipino. Magsasampa ng kaso ngayon, sasabihin nyo, bahagang buntot. Puta kung bahagang buntot niyan, nagtatago na yan. Si Man Scarpio. Lumantad nga at magsasampa ng reklamo, bahagang buntot. Di ko maintindihan kung anong uri yun Kung kayo ba ay nasa katinoan pa lahat. Meron bang bagang buntot na sasampahan kayo ng kaso? Ang bagang buntot, tatawagan kayo o kaya makikipag-usap sa inyo na pwede ba i-atras nyo na yung kaso nyo? Hindi po ba? Yan ang katarantaduhan yung mga pinagsasabi nyo ngayon. Kayo ang natataranta sa mga ginagawa ng kampo ni BP Sara, ng asawa ni BP Sara. Sasabihin nyo na babahagang buntot, kinasuhan kayo. Kahit ang ganito lang po ang mga taong mapapaniwala nyo na bahagang buntot. Ito po, yung mga taong ganito, bahagang buntot niyan. Hindi ko po inaapi yung mga may kapansanan. Yung po mga kulang-kulang na tinatawag. Yun lang po ang mapapaniwala ninyo. Kakasuhan kayo tapos sasabihin mo nababahag ang buntot. Hindi namin alam kung anong diksyonaryo yung ginagamit nyo. Hindi ko po maunawaan, hindi ko po maintindihan. Okay. Eto pa isa. Sabi po, kayo po ang natataranta. No? Kayo po ang natataranta sa mga ginagawa ng mga Duterte. Pag sumagot ang mga Duterte, ganito sasabihin nila. Bakit kayo sa media sumasagot? Dapat dito kayo sumagot. Ayaw nilang pasagutin. Alam niyo po, yung mga ginagawa niyo, pambiglaan lang Di ba? Pambiglaan lang po yan. Yung mga tipong nanood sa inyo, may bilyong pera. Uy, may bilyon daw pera. Tapos hindi niligay sa salin. Kita nyo, nagsisimula pa lang yung AMLAC. Ano sabi ni Chua? Wow! Edi wow! Hindi nilagay yan sa salin. Edi wow! Alam niyo yun? Pambiglaan lang kayo. Pero once na nagsalita na yung mga matatalino, katulad ni Badong Aratilis, hindi na po ako magkukunwari. Matagal na ako nagkukunwari mahirap po kasi, pag nagkukunwari ka, akala nila, kaya ako vlogger dahil pogi lang ako.
Kaya ako vlogger dahil malakas lang ang appeal ko. Kaya ngayon wala na pong pagkukunwari. Matalino po ako. Kaya po ako nagbablog ng ganito. Tama na yung pang-api nyo sa akin. Na sinasabi nyo, kaya may nanonood dyan dahil gwapo, putang. Nasasaktan na ako sa mga sinasabi nyo. Ng mga detractors ko. Wala naman daw kwenta pinagsabi ko dahil kaya lang may nanonood sa akin dahil ako'y gwapo lang. Ang sakit po nyo. Eddie Wow, sabi kala ni Chua, uso pa yung Eddie Wow. Kailan ba nauso yan? 2 years ago? Eddie Wow, wala sa salin yan. Bakit mo ilalagay sa salin yung transaction? Sige nga po. Paano ilalagay yung transaction? Alam niyo ba yung transaction? May nagbayad sa'yo, 50,000. Pasok sa bangko. Nagpasweldo ka. Ang salin po, once a year lang ginagawa. Yung transaction, sabi ng mga bobo, bakit hindi ilagay yan sa salin? Alam niyo ba yung transaction? Humingi ka nga ng bank account mo, kahit wala kang negosyo, pasok-labas lang. Ng pera. Haba eh. 'Di ba? Humingi ka ng, anong tawag diyan sa bangko, pag humingi ka ng yung pumapasok at lumalabas. Wala ka pa negosyo, pero maraming pumapasok at lumalabas. Yung mga pakape, iba. Yung pa-star sa Facebook, halagang 50 cents. Papasok yan sa bangko. Haba nung transaction mo dahil pati yung mga nagpa-star sa Facebook, pumapasok sa bangko yun, separate eh. Nagpa-star, halagang 1 cent. Nagpa-star ka, papasok sa bangko yun. Billing statement ba tawag dyan? Bakit mo ilalagay yung transaction sa salin? Bugok po siya. Ang salin po, ano po yan yung kumbaga yung summary ng yaman mo. Magkano yung lahat ng ano mo, magkano yung lahat ng yaman mo, pera, house and lot, kotse, lahat yan ilalagay mo. Magkano yung liabilities mo, utang sa pag-ibig, utang na personal, utang sa bangko, car loan, lalagay mo rin lahat. Tapos memenosin mo. Yung matitira, yun yung asset mo. Tapos sasabihin, di wow, bakit wala yan sa salin? Niloloko nyo kasi yung tao. Porkit yung mga Pilipino, hindi naman majority ng Pilipino nagtatrabaho sa gobyerno eh. Kaya hindi nila alam yung salin. Akala lang ng mga Pilipino, di ba, listahan niya ng yaman. Tama. Yung mga private kasi, hindi kayo nagpapasa ng salin. Correct? Ang mga nagpapasa lang ng salin, yung mga katulad po namin ng mga government employee, masyado nilang binibig deal yung salin. Po tiyan, may nakalimutan ka, hindi ko na ilagay pala. Demanda ka ba? May problema ka ba? Ito po ang kahulog. Bakit po dapat magpasa ng salin ang isang government employee? Bakit po? Kasi po, titignan kung ikaw, ang main purpose po niyan, kung bakit po nagsasalin, hindi po parang quiz yan na, oy, may nakalimutan ka, ikukulong ka. Ang purpose po ng salin, para po ipakita kung ang isang government employee ay nagnakaw nung siya ay government employee. Di ba? Meron po siyang biglang tumaas yung kanyang yaman. Halimbawa, pumasok ka sa gobyerno, nung wala ka pa sa gobyerno, eto ang yaman mo, 1 million. Putya, 3 taong ka pa lang sa gobyerno, 1 billion na pera mo. Wala ka namang ibang pinagkikitaan. So, makikita ngayon, saan mo kinuha yung 1 billion? 1 million ka lang. Kaya po pati negosyo, kaya po nakasulat yung mga negosyo ni BP Sara eh. Kung susuriin niyo po yung salin ni BP Sara,
Hindi po katakataka na siya ay milyonaryo ngayon. Kasi milyonaryo na siya bago pa siya pumasok sa government. Bago pa siya naging vice mayor, siya po ay isa ng milyonaryo. At may negosyo. Oh. Eh puta, katarantaduhan lang yung sinasabi nila na si BP Sara ay bilyonaryo. Paano sa cities? Sige. Nag-vlogs lang ako. Naka-live ako ngayon, mahal. Okay. Sige, sagutin natin lahat ng panlilinlang. Kaya po, ito naman ang sinabi ni Luistro. Okay. Ayon po kay Luistro, nag-concede na sa impeachment. Luistro says BP Duterte lawyers have sights. Ayan have sights set on Senate trial. Ibig sabihin, nag-concede na raw na sila po ay ma-impeach. Alam mo, Luistro, kayo lang naman nagpapatagal eh. Simula pa lang ng sinabi ninyo, pinagbotohan ninyo na mayroon sufficiency. Sufficiency in form, sufficiency in substance. Alam na namin na papunta yan sa Senado. Matagal na kami naghihintay. Ano ba yung sinasabi mo na nag-concede na? Alam na namin na papasa yan sa House of Representatives. Sino po sa inyong mga Duterte supporters ang hindi nakakaalam na yan ay papasa? Matagal na naming alam na pagbobotohan nyo yan, ano man ang gawin ninyo, matagal na naming alam na yan po ay papunta sa sa Senate. Pag sa plenaryo po, boboto po kayo dyan, makakakuha po ng 1/3. Naintindihan nyo? Niloloko nyo lang sarili nyo. Ano sabi ni Atty. Torion? Kaya si Atty. Torion, magkakaroon po siya ng supplement petition sa Supreme Court. Dahil tinuloy nyo pa rin yung mini hearing, magkakaroon po, magsasampa na naman ng panibagong reklamo si Torion. Magdadagdagan niya yung petisyon niya para mabasura na po. Kasalanan yan. Alam nyo, ang sabi ni Torion, alam naman ninyo na hindi papasa sa Senado yung ginagawa ninyo. Ang ginawa ninyong mini trial ay para lang po mapababa yung rating ni BP Sara. Pinabababa ninyo yung rating sa pamamagitan ng paggamit sa Okta na wala namang naniniwala sa Okta. Pinabababa ninyo yung rating ni BP Sara sa pamamagitan ng Okta at kasabwat tong mga media. Kayong mga taga-media, hindi nyo ba tinanong yung Okta? Man lang, bago nyo ilabas uli? Ano yan? Kahit mali na yung Okta, sabi ng Okta, noong last election, mananalo si Ben Bitag. Ang taas pa, kundi pangatlo, pang-apat. Wala nag-question sa inyo? Bago nyo ilabas yung panibago nilang survey? Gaano ba kayo katiwa-tiwala? Mananalo si Bitag, mananalo si Willie Rebillame, mananalo si Binay, mananalo si Pacquiao, mananalo si meron pang isa Ramon Revilla. Bakit natalo? Wala lang sa inyong media. Kahit na palpak na sila sa mga survey nila, ilalabas nyo pa rin yung survey nila. Di ba? Yan po. Ito pong lahat ng ito, sabi ni Atty. Torion, para lang mapababa yung popularidad ni BP Sara. Para magkaroon sila ng chance sa 2028. Pasensya na kayo, nasasanay lang ko sumisigaw. Kahit pala hindi na ako sumigaw, dinig na ng mic. Okay. Yun po yun, mga kapatid. Di ba?
Yan lang yung purpose ng mini trial nyo. Kasi hindi naman papasa sa Senado yan eh. Si Trillanes, si Madriaga. Pag napatunayan po nagsisinungaling yan, basura na kahit po yung kakampi nyo sa Senado, hindi po nila i-erase yung kanilang pagiging senador para kampihan kayo dahil kay Madriaga. Ang dami ng kasinungalingan ni Madriaga. Kaya wala po yan, alam na natin yan, yung mga ginagawa nyo na yan.